Maayong udto Sugbo, maayong udto Pilipinas. Kini ang Beyond the Headlines din atong iyagyag ug ibisto ang mga abuso. Atong tabangan aron ang mga problema masolusyonan. Ug labaw sa tanan, atong ipalanog ang tingog sa komunidad. Birnis na usab, Abril 19, 2024, ako si Dunong Moralio. Ako si Mildred Galarpe, maayong udto kaninyong tanan. Okay, may udto diha. Dali adong uy murag Lagi, diba, kanang murag bag-o lang man to Lagi? nag-Holy Week nya. Half Karon. of the month nata dayon sa April. Ako maganahan ko nga madali kay hibuka next month dang pakals. May dang fiesta. Daghang pista Labi na sa di Bohol, ay. no? Sus. Mm. Na mao na. Karon nga. So, good karon- vibes Friday. Yes, Oh. kay thank God it's Friday. Weekend na inig kaugma. Yes, kadaghanan kahuway sa- na ta. Katong normal Mga- ang routine sa trabaho, Normal. kay ini ka Saturday, ini ka weekend, bakasyon, no? So abnormal Kahuway. din is dudong kay. Amo kay bisag Sabado Domingo manarbaho one week. Oo. Mao man ni among nature sa trabaho sa media. Mao gyud. So anyway, atong lang dawaton mo ni ang kuan kaning Sa way kamaturan. kusmod dawato ni Dudong. Oo. Bisag pa mo retire ka, madawaton lang gyud nimo. Bisag senior citizen na kadong, Oo. di ba? Pero kaning kagahapon murag pila na kaadlaw murag sitag MCWD, Correct. no? O mo rin tabunan ang ubang mga Mga daghan problema, bigay mga problema, issues sa mga kuan niya. higala. Sa gigaingon ako nga dili lalim ning gisudlan ni Mayor Michael Rama kay perting mga dagko nga issue imagine na MCWD. Karon ang CPA na po. Ang BRT primero, ang BRT na is sus dako nga issue na involve pag Manila nga agency, no? Mo dong kagahapon No. dong naintriga ko kay kagahapon Mm. ni bisita nag courtesy call si Secretary Bautista sa DOTR Ah, kang okay. Governor Gwen. Na. Nakauna nagsultis governor ini. Unya karon na ay mga actually gahapon ni siya ng mga di na siya breaking murag update ni sa hitabo sa Cebu Port oh. Authority CPA kay for so long doon na sila yung mga Na sila pareha bangi, sa MCWD na po na rift ang Cebu City Oo. Hall o ang CPA. Tungod more or ni less sa kanang- pare-pareha gyapon no Oo. kanang kinsa ang Kinsay tag-iya. tag-iya jurisdiction o Oo. say power over diha Oo. kani mo sa mo insist nga Na sila may ang power. powerful sa ang jurisdiction wala labot ang city so daghan like pareha sa MCWD ba so nagsugod ganing CPA nga kasamok or bangi kaning kompanya maritima kaning old building nga diha sa aduana nga gibiyahan for so long niya ipanindot sa City Hall pagkanindot ang palibot kay develop part of na duol niya siya sa carbon market ang Puso Village nga part of carbon modernization so ni enter man ang CPA kay Nag-develop di so wa pa na develop So, pa na-develop, ni contest na gid ang CPA, di ba? Nga Okay. mo na, pero wala nila ni contest sila pero wala nila kuan na atimana nagipuy-an og mga bad elements dito sa tambayan. Pero karon mga time bisan pag karon panahon at adtuon nimo na siyang kampanya maritima dool na siya sa port area do City Hall para sa taga Cebu no moagi ka sa bridge na makita nimo na siya. So Kay giputos na siya ribbon, dako nga ribbon. Pero kuan gitangtang ang kuan sa ribbon kay mo lagi tong CPA ila lagi na doon na may nakapabor man sa lower court nga Nga ni paboran man sa affirm nga. oso. Oh. Gipahong ang taon ang ribbon. Nino to kay taon nga mo sa ribbon pero actually daghan sang mga baser ato nga ibutang ang ribbon kay kuan kuno that's a heritage site ni mo binuang Yung ribbon. mura bag na bastardize. On kay bastardize. kuan, oh. Anyway, whatever reason tanawon nimo og di wa lang kay murag kanang mga Malaysia, inana nga wala kay, Malaysia oh. nindot Nindot sa ra tanawon pod, nindot oh. ra siya tanawon. May bungkang, So- unsa man ay ribbon diya? Nanay box, ng puwet lag open. Mura gyud siya Wow! box, Oh. From afar, kung gikan ka diri sa dagat, kanang makita nimo nga mura siya Niadto no. Oh, box. Pero mo na siya, usa na siya sa issue ang CPA. Karon ni uswag ang issue sa CPA kay ang CPA nagtukod og extension sa or sa I don't know extension ba sa port nila nga giharang sa City Hall kay way pananggid way business permit, Walay building permit. Oh, Pero building property sa CPA ang CPA, oh. buwatan. So unsa man ang CPA? Separate gyud ni sa nasod sa Sugbo or sa Cebu City? Kana ato nang hisgutan Muna mo niya nalibong dong. sa kuan ni kay Yes. kimuagi may ang nabi dan no karon ni allege na yung mga Yes. dan nga owned by the city ug sirada na sa city so muambak sila kung Yun na. um, Sige, ato Okay. nang hisgutan. Correct. Unahon sa Oh. ni nato ning atong mga seaweed farmers sa
Bantayan. Yes, kani dako ra ba kay nato ning Dako kuan bayan na sila nga industry, no? industry. So, Unya, importante kani siya nga. naay kuan nga naani kaning problema karon kaning ice nga disease. Dili siya ice baby dong Ah, ano ba? Mukanta na ta ko Kanta da. na unta si Dodong. Oo. Pero usa na siya kasakit nga mutapot sa kanang seaweeds, no? Para mahatagan malamdagan ta og kanang klaro nga panghitabo dito sa Bantayan. Kauban nato ron sa Zoom si Joseph Martin Borromeo. Siya ang Chief Agricultural sa Bantayan Center sa Agricultural Center Chief sa Bantayan ang LGU. Hi Jong, maing udto. May odto, sir. Mildred, sir. Yes. Okay. Thank you for inviting me. Okay. Jong, pwede mi mahatagan nimo og kanang update kay I remember situation diha sa Bantayan karon kay I remember pag 2019 naapod ni siya nga phenomenon. Kumusta man ni karon? Yes. Ang Bantayan is one of the biggest producers of seaweeds in Region 7. No? As we know, kadi mga seaweed growers are basically mga nagtugigan sa barn, sa Tawi-Tawi area, Kalawari, and Region 7, Bohol, and unfortunately, sa Sabah Sultan Mildred, ang volume of production has been affected mainly by the disease called ice. So we are trying to recover from the disease upon karon na dunatay El Nino unya na abtan pa gyud ta og kaning summer pila na ka semana Y1 muna paborito sa ice. So ang ice is caused with the disease of the seaweed caused by changes in salinity is what, but basically ang iyaging causes changes in temperature and kaning light, no, parang sobrang kainit. Kunya muna na mo cause dahil na sulod na mga bacteria sa iyang ice, sa iyang panit, o later on patunaw na lang ng seaweeds. So it causes failure sa harvest of farming. So that's basically the condition of the disease. Okay. Jong, kung matapta na o ginani nga sakit ang seaweeds, purnada wa na ginigamit. Ang seaweeds actually kung matunaw na wa na ginay. Tubig naman siya. Pero kung kanang naay mga usahay na mabili na baskog ang iyahang condition sa seaweeds, niya maabtan og halimbawa maabtan og ulan, maka-recover siya niya bugnaw tubig, maka-recover siya. So basically muna na karon ang among what they call that, we propose or among gihimo na i-relocate people sa area ng tubig. Okay, most of the seaweed farms, 90% or more of the seaweed farms in the Philippines are located near shore, dapit dagat, where pwede na maglakaw ang mga farmer para i-plant and i-harvest. Unfortunately, tungod lagi sa climate change karon, that doesn't work anymore. And katong mga seaweed farms that are mostly affected are those that are the old traditional farms located near shore. So, usa sa mga among advice sa mga seaweed farmers is to locate their farms to deeper waters. So, deep sea farms na actually dapat mahitabo sa mga seaweed farms to make it more productive. Jong, how many seaweed farmers ang na-affected? Number of farmers affected, no? At the same time, how big is the area? Kay pag 2019, niabot og mga 300 hectares. But karon unsa kadako ang area kamog nidaghan naman ang seaweed farmers siguro des Bantayan, Jong?
So we estimate our farms be around a little over almost 400 hectares, more than 400, about 400 hectares Okay. doon. Mostly located sa mga isla sa Montaya. Okay. Ang volume namo right now, average volume is about 60,000 metric tons per year. Mm. But unfortunately, no, during the height of seaweeds, dito talaga we were coming, ano sa pa nga, we used to produce about 130,000 metric tons per year during the height of seaweed production. So, karon, igo with that. We're down. And the volumes actually show the kanibang conditions sa Philippines in terms of seaweeds. Kaya during that time na maayo kay seaweeds, we used to be number one, di ba, sa Yes, seaweeds yes. Oo. at the time. But karon we're down to number 4, 3 or 4 global. Napili sa China, napili sa Indonesia. So unfortunately, despite the fact that atong seaweed is better grade, may atong quality of seaweed tungod lagi sa fluctuating price and the low price of China especially. That affect ko na sa production. Plus, of course, atong erratic production tungod sa kaning disease. Hello sir, kani bang seaweed kana seasonal kan ba na siya? O season ba niya karon? Or doon na ba yung season ana pag grow? No, yes, normally iyang season kanang ganing medyo bugnaw ang weather o kanang pag-ulan. Muna gusto sa seaweed. Like for example, diri sa Bantayan, ang eastern portion or ganahan na siya kanang amihan. Ang western portion habagat nunay diya siya mag-thrive. So you mean amihan January to mga around May or June? Mga ilan na, yes. Oh, amihan. And then, Towards habagat naman, towards the end of the year. Bagat about June, yeah, towards the end of the year. Di ba habagat struggle ang big waves ana when you grow in the sea? That's actually the challenge. Mukod ang challenge nato sa relocating it to the deep Yes, waters. Kay tungod sa dagat, kung habagat siya, dito Bawod. siya sa medyo long. Kung niya, what we call that, ang waves, no? So, ang maintenance of farming. But generally, it also has the potential, since deep sea naman siya, kunya ang temperature sa deep sea is a bit cooler. Kaya kanang sakit lagi, mga 2 to 3 Celsius, diya naman na magsugod. Difference in temperature, diya naman na magsugod ang sakit. So, makatemper yun ang bundaw na temperature sa dagat. So, if we're there in the deep sea, it has the potential to also grow it whole year round. Yes, Sir Jong, murag makagamay relate ko gamay anak kay taga Zamboanga del Norte man ko. So, doon nami ninipod gamay no. Naapod sa katong na sa shore no dapit no. So, ug ato na nato sa medyo lawom-lawom, di pa na pod aside from atong challenge sa wave, di pa na hazardous to naval kuan sa mga pruta kay mga kano ba, doon pa na siya kung saan I na think siya. na sila gibuhat nga kanang lanes for the nga dili makabalda siya Jong no, di ba sa kay daghan na bag mga kanang Boat. pambot, daghan pambot Sa- din na. So sa mga- I sa think na barko. sila gi-designate nga lanes para sa kanilang seaweed farming kay I don't know how many unsa tong tuigan ng Navigational lanes, girls. yes. Well, nag-designate yun na siya. So, ang here in Bantayan, kay program mo ni Mayor Art, yung pilot, yung priority project, kaning Catch to Culture. So, this is, kaning seaweed farming is part of the Catch to Culture program. So, we designated an areas in Bantayan wherein we can farm seaweeds, no? And then in that area, you designate po ang mga navigational lanes. So dito ang yun. But of course, we face mga challenges sa
sa relocation sa some of the farms Mm-mm. na wala makasunod ana, but the is ongoing. I mean, the relocation or the communication to the farmers is ongoing to move them already deep Okay. shore. Katong mga mababa medyo wa pa, pero kung deep shore na gani na siya, mas manageable ang area. Mm-mm. Jong, pila ka farmers affected na to ani Jong, in terms of cost, pila Estimate, ang banawan. loss na to? Sorry, I cannot give you an exact Okay. answer. Kaya sa cost, pero nako siya. Kay, for example, if we tinat the numbers, kung 60,000, like karon, naglisod man mi og harvest karon tungod sa init. Mm-mm. Kanya nagdagan kay failure, so instead of projecting instead of that you project to get the harvest na dako daghan kayo, maybe mga 70% to 80% ang nag-fail karon or tungod sa init. So that's basically the point. We have to Okay. quantify it, Red. Yes. I'll get back to you on the number. Yeah, kay para at least ang kuani. And then pila how many farmers are affected ani niya Jong naatay estimate? Ang seaweed farmers na to, mga about 1,000 man na siya. Okay. So, around that, Okay. apektado yun Okay. ang seaweeds. Yeah. Mm-mm. At the same time, unsa man sad so far ang interventions or assistance nga nahatag sa LGU Or DA. or BFAR, kay BFAR man ni, or BFAR, or even the province kung naa? Yeah. Kadi magod, Bantayan is blessed to have a mayor who is not only Yeah. visionary, but doon na siya pakabana sa dagat ba. Yeah. We know the issues have been there since 2018, even earlier. Kunya, developmental issues din. So, dili siya band-aid solution. Yes. So, nakasinabot me between the LGU, BFAR, the National Fisheries Research Development Institute, and USAID Fishright to come up with a composite team to manage this issue. No? So, ang storyahan na mo din basically, kaya mo ko mga seaweed propagules, mga seaweed propagules, kaning mga seedlings, karaan naman ko niyan. Kaya mo yung mga susceptible kaayo sa go. So, usa sa mga solutions na naagihan mo is to set up a tissue laboratory here in Bantayan na aman may the species hatchery Yes. diri sa Bantayan. Yes, mo nakaabot we ko will- ana Jong pag-launch ana. Yes. Yeah. Ang plano man nung ato isda raman nung ta. Yes. Pero since tungod na naalagay ng issues seaweeds, so we designated an area sa hatchery to be allocated to be set up where to set up taog ganang seaweed tissue laboratory. And we hope na kanang tissue na magikan ng laboratory will be of better quality to sustain kanang mga sakit-sakit. Muna hopefully ang among plano is to distribute this one to the farmers, no. And then second thing na gitabangan naman tadi ni Senator Bato, naghatag man siya og ayuda about 1.3 million worth of seaweed farm implements sa mga 5 associations here in Bantayan. Ug kani ang atong gibuhat ani mao na ni ang nangitan at og kanang seaweed farm dito sa Lalong offshore na. Ug unya nag-develop mi og nursery coming from hatag ang BFAR o mga seaweed propagules na gikan sa Sorsogon na na supposed to be these are first gen propagules, and this is what we're trying to develop already. So sa nursery farms there is a Bantayan that set up in nursery farm, and then eventually kaning propagules na magikan sa nursery farms while we await the tissue laboratory muna ang ihatag sa mga farmers. Hopefully that we are able to address that way. So, So, sir, in place kanang sugdan na anon kay nakita namang sugod ni sad ni Mayor Art kay di man ni first time nahitabo sa Bantayan, di ba, Jong?
Yes, dili man ni first time. Yes. So balik-balik man gud ang balik-balik siya o ang Atake. problema ko din sa Bitayan o dahil kadang takihon sa ice o niyan, usahay napagidanggit. Oo, kauno na. Napay danggit sakto. Pwede gid mo pugna nanding ang mo ni problema. Mao gyud. So, mo ni ang among solusyon ani make it kanang relocate it against deep water kasi diha dapita wa makahidanggit diha dapita. So, and then make it healthier so that makaabot ang 45 days pwede na siya harvest paspat. Sir Jong, So, muna, yes. you mentioned earlier nga ang affected na to is 70 to 80% sa atong production this season, this time. Makonsider ni siya nga outbreak? I don't know, outbreak ba? Ako pangutana is this just for the municipality of Bantayan or the Bantana Island? Well, ako naman ko sa Bantayan. So, Oo. makita ko na hindi ang itabo, no? But to my knowledge, doon lang po yung affected areas other in Region 7. So, I think even Bohol has been affected. So, I'm not sure about Barb. Kasi medyo arang-arang man na ilang tubig diya. Yeah, sa Mindanao. Mindanao na pa niya. Ideal maganda sa seaweed farming ang area there sa Barb. But maybe because of the El Nino, I would also think na naigo ko na sila. By the way, atong i-tweet atong viewers kay kaning Bantayan, dunay tulo ka municipalities or LGUs. Bantayan Island. Bantayan municipality mismo, dunay Madridejos o Maridijos o Santa Fe. O Santa Fe. Santo Domingo. Santa Fe, Maridijos o Bantayan mismo nga atong ikanabok ang Sir Jong. So nangutana ko earlier nga doon na po affected sa other LGUs within the island. Kani speaking of Bantayan municipality, not the island, not the entire island. No? Okay, ang dako na seaweed farms naaman sa Bantayan Island. Yes. So it's in eastern and the western part. So ang eastern kanang Niao atop the area. Kanang with the other part atong mga isla. Doon, Baybay, Butig, Pairan, nandiyan. Seaweed farms. So among the three LGUs in the island, Ang Bantayan Bantayan mo mo ay pinakadako pinakadako. o kuan. Kanang Kanang producer, no? seaweed. Oo. Oo. So by the way, kanang basig mangutana uban nga dili bitaw familiar in seaweed. Kaning gusto ni siya. Unsa gani himo na ni sir? Aside sa pagkaon, aside magamit ni siya, yung main ingredient ni siya for mga tambal, no? Actually, karajinan. Karajinan, yes. So karajinan is the ingredient used in many, kanang emulsifier ba? Emulsifier, yeah. Na sa toothpaste, Makeup. nagkana siya ice cream, Yes. etc. So nagkana siya gamit. Kanang- That's the traditional use of Karajinan. karajinan. But ang research karon daghan na magi mga gwapong gamit sa seaweed. Like for example, it can be used for bioplastics, no? Yes. Imagine atong problema sa kaning pollution sa plastic. So it can be a solution to reducing plastic waste. Kay kani siya matunaw man ni siya. Inigandugayan. Sa medicines as well. Yes, oo. Kunin siya sa medicines. So daghan din siya Emulsifier, no? magamit na ang seaweeds. Ang common yun nato. Ang common yun nato kanang itong magkuantag ka ng itong dessert gani. Dili sa salad kaning mura gani ganito pagahion. Jelly. Jello kana. Kana Kanang mga ice pops. So, paborito ka na nako dong. Jong, you mentioned earlier nga on an average we produce 60,000, right? Yes. This is Average 60,000 volume. metric tons per year. In terms of kanang money, in terms of revenue, pila man ni siya ang kaning this is equals to how many millions of pesos? I-multiply na on an average of maybe 50 pesos Per kilo? for easier computation. 50 pesos per kilo. Okay. So, pila mo siya? So,
60,000 times 50, tiga po. 300 million. Dako, Anyway, no? so kanang ang Maybe akong more. akong nakuanan ani dong, there's katong among naadtuan, katong sa Mambukayaw bitaw Jong. Yes. Yes. Kanang nani siya kuan ang seaweed kay kanang Mambukayaw is an island nga haven na siya for dynamite fishing before. Oo. Pero na-convert nila ang mga fishermen Dynamite, to seaweed farmers. Mm-mm. So, hindi siya nga story ba nga kanang ang life although taas og mas taas og process ang pagtanom sa seaweed kaysa maglamay lang kag dinamita, but nakita ni siya sa mga kuan ba As a mga solution, fishermen, an alternative, no? di pagbalhin gyud silang Pagbalhin gyud, panginabuhian, oo. Mm-mm. So kanilang karon kanang naigo basta init na maumang gid ni siya Jong, di ba? Pero at least naa na tay nursery o kanang laboratory to study aning seaweed nato dinha sa Bantayan. Pero, sir, curious lang ko, kaning ice is the scientific name niya or unsa ni siya? Kanang layman's term lang ni siya? Layman's term, but I think ice maganda. Mas oo. known siya no as Okay, mura ice. mag-ice, mura mag-ice water, mapunta ice water, Kay muputi man gud siya. Mura siya kanang na frost ba? Mura kanang di ba ang iyahang kung itsura. maigo o ang itsura mura siya naigo og kanang snow. Balik. Naputi siya, Oo. mahubog na lang ang iyahang stem niya. Kabanan na, ma-drop na lang na sa iyahang, matunaw na Oo. eventually. Sir Jong, asa ang market yun ani? Pinakadakong market na to aning kaning gusto na to. Actually, natin mga processors in Cebu and Manila. So muna ang main market na to. Like in Cebu, we have several companies that are buying. In Manila as well. So like traditional gihapon ang iyang distribution. So they're stackers and the traders who supply them directly to the processors. So muna ang stacker is the one who get it from the farmers. It handles the traders. Which brings me to the second point, actually, sa problema natin sa seaweed. We've talked about ice. But usa sa pinakatakong problema na to, and we faced this since last year, ang erratic pricing ba sa seaweeds, no? Yes, And this is the one that actually is discouraging many of the farmers to go back to farming. Aside sa kaya kung maayo ang presyo mo, it's mo magandang farmer. Pero kung for example, they start planting, kunya ang presyo kanang lugi sila. So ang very uncertain ang ilang plant. So they would rather not plant anymore. You already have a risk of ice, and then there's another risk of unprofitability. So mauna na ang case na to karon. So that's where we're working with government, and we have been having meetings with the national government through BFAR para to broker a environment, especially with the processors, to come up with a more steady price para mabalik na to ni ang atong production sa like karon supposedly this is the time na maayo man ang presyo sa seaweed, no? Average ito siguro mga 60 pesos or maybe 70. May na. But we're doing now what the area was mga 50 pesos per kg. So dili kay siya attractive. Yeah, dapat kay you still face pagod ang the threat of ice. So double mami ang sa farmer. So I think that should be addressed. Although nag-ingon si Secretary Laurel na he's going to give top priority to the seaweeds and he will try to revive the seaweed industry in the Philippines. I hope he does that. Kay dako kayo og impact na sa ekonomiya, and there are millions of farmers who can come back to seaweeds. Kay mga yung kita quality sa seaweed. Ang labangga lang sa ato na sa seaweed is China and Indonesia, no? But if we can go back and develop a very good working relationship with kanang mga processors, which we've been trying to broker kanang
ang processors mo risgo na this mo niya mo presyo for the next 6 months. I think we can do that. Kaya karon ang processors dili naman mo commit og presyo. Unsa na may market price mo may ilang ihatag. So very uncertain Yes. ang environment na nahatag sa atong mga farmers. So So ka- two major issues. Yeah, so karon Jong, ang processor sila ang nag-dictate sa costs sa price lugar. Wala ba'y guidelines or wala ba'y agency nga, kung in ani you cannot go this far, you cannot also go this low. Wala sad. Yes, supposedly, and we have ang mga farmers, we've been telling before na at least come up with a range, price range lang na for us to be able to compete, no? Kaya kani ironic gyapon ni we still see ngano kinahanglan pa mo tong import from Indonesia unsa may rason na mo import ang mga processors kay tungod lagi barato kuno kay Indonesia dili niya. But again, chicken and egg, imong buhaton na, imong bubod ang imong main source of production, which is the Philippines, and the future the local. So, I mean, we should, kapila na may ana mo lingkod with BFAR National. Actually, I sympathize with the region. Kay they would like to do their share, ba? Pero tied down ng conventional policies which are behind the region. These are national policies and issues that must be corrected and lobbied at the national level. Especially kaning pricing. Yes. Pila naman na, maihap pa naman na to mga processors there, about what? Less than 20 processors. But we have more than 1 million farmers very much dependent on them. So if we can actually seriously kung tinuod ba yun na ang isulti sa atong Secretary of Agriculture, and he should know kay he comes from the fisheries industry, si Secretary Laurel. So this is a low-hanging fruit that we can actually address the issues. And we know unsa may solution. In fact, dito sa Bantayan, na-apply naman na to ang solution on the ice. But kani ang the more difficult issue is the pricing, which everybody needs to chip in together para ma-address na to ang unsa may acceptable price na ang farmer makabalik siya o ang processor will be will remain profitable, but dili po excessively profitable, pero nasa profits. So win-win tanan-tanan ng sector. So, Jong, with that, kanang hopefully moabot gid ni matinuod gyud na ang gisulti ni Secretary Laurel nga iyang i-revive ang seaweed industry kay kaning problema sa seaweeds parehara po ni siya problema sa rice, sa bugas, sa rice, sa sugar nga naatay atong kaugalingon dinhing mga farmers but ang atong kompetensya mas barato dito sa gawas. So ato untang masuportaan ang atong local farmers para competitive ta sa gawas. Yes. BFAR, who is the lead agency in task of that, naman I think sila may task, no? But they can do much better in actually making the solutions are not rocket science. Yes. Naman ang mga solutions. It's actually the political will to implement yung mga solutions ba. So we need that coming from BFAR and coming from the Secretary. Okay. Jong, with that, magpasalamat minimo for the time imong gihatag sa among programa. Hinaot, you keep us posted. Kumusta ang unsay update sa problema diha sa seaweed sa Bantayan? Yes, we will. Thank you for inviting me over nakapadayag na sa mga issue mga rule. Thank you very much. Sige, thank you, Okay, Jong. thank you, sir. Okay, so na si Joseph Martin Borromeo, siya ang Agricultural Center Chief sa local government sa Bantayan. Okay, before ta mo diretso sa atong next nga hisgutan, ato sa aning paminaw ning energy conservation tips sa From Visayan Visayan Electric. Electric.
Okay, we're we're back. back. Uy, nga no, nag-echo mi Frank. Medyo nata sa sud sa langob. Nag-echo siya, Frank. O, kana, Okay, nawala na. it's okay. So, before tamo pa dayon kay naaman to'y mga questions gud diri kalabot sa atong gihisgutan ni Mr. Kang Sir Jong, Jong no, Borromeo. Borromeo. So, nangutana si Luel Galarpe, is there an ice disease outbreak in Bantayan already? Wa gid di ingon categorical ingon si Jong nga kanang outbreak na siya, but ni affect siya og 70 to 80% sa ilang production. sa ang production. We cannot dili mi ka kuan og outbreak ba siya. Wala pa sila di kuan. Yes. Pero kung mayong kag ni mahal ba ang guso last Sunday, ang normally ang mopalit ka og guso sa merkado kanang consumption lang ba, mga 80 pesos na siya dong. Per kilo ba na siya or Per kilo, 80 pesos per grams? kilo. Kay mura Oo. man nagaan good. O, 80 pesos per kilo. Daghan na kayo sa kilo. Nipalit ko og 1/4, 30 pesos. Okay. So, pila man ang 30 times 120 ang kilo, ni mahal gid siya. 30 pesos. So, but this is not the kind dili of ni ang karajinan Dili nga nga katong atong- gamiton commercial. Lahi ni siya. Pero the fact industrial nga, yeah, and but the fact nga kani nga klase for consumption, human consumption mahal, samot siguro sa kuan, samot siguro Industrial. sa commercial. So mayo lang unta lagi nga kanang mumahal ang presyo kay para mahal ang palit ba para So sa according to ni Sir Jong Borromeo, asa nga nag-play around 50 to 60 ang per kilo karon pesos no ang per kilo sa Luya sa mga farmers sa no. baligya, Kay no? imagine na guna kung 50 pesos per kilo pero di siya ka kuan gyud ha kay ang estimate. estimate ka nag Fluctuating lagi ko, no? fluctuating ang price mo na Price, oo. usa na sa challenge sa mga farmer nga usahay produce sila kay Produce mahal niya, barato Unya, ang palit. harvest na subukan itong down na kuan so mo na yung fluctuating ba Ito, mag-unfair So, po na siya sa farmers. Oy. so mo na siya pero ibalo ko sa amo ada kay nga dato anang kuan kaning nining gusto kita ko Kay wa man kayo, I think libre man yeah ang oo imuhang dagat. Oo. igot mo ka magmontar og PC Oo. ipanghikot ra man dito ipalutaw Ni ka negosyante mo ni si Dodong Dili. sa Sambuanga dato ni si Dodong Sambuanga Ilong sa mahigala. dige. Si Ramelo Perez dong, si Papa ni Kuan, Papa ni Baby Ramram, nagtan-aw naa karon sa Duldul Dumanhog. Si Attorney Jasper Pilayo. Attorney maayong udto diha. Ingon si Kuan Mitsil Kiamko, lami ara ba kilawon anang gusto tinuod gyud ka ma'am labi Correct, nag kanang oo. nabutang nimo sa ref before nimo makaon. Oh. Kanang gikan sa dagat, kanang rabas, yana sa hawsal mo sa dagat niya. Kanang sili unya suka. Lami Sus na kaon na din, kamuti ug saging asus. Wa na buhay. Hapon pag ginisdudong sa iyang kamuti og saging ay no, gutmon gyud ta. Pinobli na mo ta akong ganahan. Pimo ni Di ba si mo pinobli. nga mga apaan ni Abraso University. Si unsa na ingon aron kay aside sa init tinggawas pud sa mga bukya. Pero actually, mamhan, ang problema nila nga to ang mga danggit kay kusog sa kuno mukaon sa Mga kuan gusto o seaweeds. Yang ang kanang danggit kusog sa sa bantayan kay di ba every time mo ato tag bantayan unsa paliton danggit. Oh, Oo. alam isang danggit kini. Mao. Nice. Yes, nice to unsa ning Baygad Lagoon dapat kana Feb same sa una. Ano, di ta kasabot. Anyway, so mo na siya ang kahimtang sitwasyon sa atong mga farmers diha sa Bantayan. Last year, mga 300 hectares ang naapekto, nya murag mga 24-28 million ang kuan. So sa Cebu, kaning Bantayan usa na sa mga dakong producer sa gusto. ang Region 7 actually usa sa pinakadako nga mo produce og seaweeds. Bohol. Sa Region 7, ang Cebu, which is ang Bantayan mo, Mo'y isa. Dako. So, more siya kuan din. Katong giiso na mo about municipality of Bantayan. Kay Bantayan, island gana siya. Dunay municipality nga ngalan Bantayan. Bantayan Island pod. Bantayan Island pod. Nga naa diha ang other two. Tulo man ni ka local. Si Santa Fe o si Madridejos. Wala Madridejos ko na na sa diha. ipa. So, pero entire island, nagpalibot ana, Bantayan. naanay mga farms sa gusto. Depende daw sa panahon. Dunay panahon Bagat sa amihan, o na bagat. Kay kanang gusto, mas mula ba ni sila ganang mas bugnaw-bugnaw nga kanang panahon. Nya karon summer pa, Ninyo pa. Mo So, taon. so ice baby. Ice baby. Anyway, aside sa atong mga farmers, ano dapat kitay mga residente dinha sa
Talisay. Talisay, In oh. Barangay Tapol. Kato bitawng naisunog ang landfill man to dong. Mao gina siya kay ang kanang landfill kay murag open dump site man din Mm. kanang methane gas ba so Mm-mm. ahinti gina siya sa sunog nya grabe ang ting-init. Mm-mm. Kaganinang buntag ang atong correspondent nga si Guam Logronio nasuroy didto kay adunay mga nangreklamo nga residents. Mm-mm. Actually dong naasay nagpadana to og kanang Reklamo. nga nangayo pud og tabang kay Dito, ang baho. kabaho kuno lagi. Gabi is that imagine na karon paminawa na to ang kuan ni Guam video Panahon later pa on ang nga, interview. Daghang na sakit nag-ubo-ubo ako na ko gamay layo kay ko dito unsa na ka og naayo ka to sa baho kayo aso. Oo. So mabalda ang inyo ang kuan taon kana inyong imbis magbupuy o malinawon init pa unta magpasilong mo sus maglayas mo siyang dapit siguro na I don't know unsa ilang imo karon. So mga itong paminawon ng Ato ning paminaw ning interview. Pangigala, mayog adlaw, mayog buntag, mga hapit na sa utsos kabuntago, no? Ato ning gisayo pag-ari diri ang mga residente diri sa barangay Purok Bayabas, Barangay Linaw, lungsod sa Minglanilla, diin ang ilahang reklamo, boundary ra dai no? Kining sa Tapol landfill sa Dakbayan sa Talisay. So di ata diri silahang area diri atong giduaw diri kay upat na kaadlaw mga kaigsuonan nga nag-anto sila sa grabing kabaho, no? Buntag nga aso og gabi mo nila nga problema, no? Kay dunay mga inahan diri, mga edad-edaran na sad. Ini mga bata gipang ubo na ni sila. Gumikan kay di masigo ang baho gayo, no? Piting bahoa gumikan kay mukalit lag dilaab daw. Gabi iyo daw kuno mo kuan, mo tukar kining kuan. Mo asog mayo sir kinang nga buki da kining landfill sa Tapol. So naa dire ang ato ang purok leader si Ma'am Bibilos Briones. Ingon man atong aktibo kayo nga barangay konsehal si Ma'am Merly Nakwa. So dire na tama para ma-background sa nato to mga residente. Okay ma'am. Atong abot ma'am ato baga reklamo ma'am kay medyo daghan-daghan na sa inyong mga residente ang nareklamo gipang ubo na taon sila, no? Ikaw po da konsyal na naubo na sad ka. Nadaot na imong beauty ani cons. Aha. Maklaro pa ba ko nimo cons? Makaklaro pa ka. Sir, akon jud ay nadyo koy asma. Oo. Na 3 nights na gyud nga makamata ko mga alas 2 kay mo atake lagi ang asma. Okay, dire lang gamay para makita ang beauty ni tanan. Okay. Dayon so mag alas 2 makamata na ka. Kay tungod lagi ka nang bako na, ngita na tagpaaso, kay maka-relief na to. Nya bisan gud na sa kwarto gud. Sulod man gud. O nya kuan ba sakit sa mata nya lain kay bako. So kanus-an ninyo na sinati kining baho, aso, Pag Monday pa man siguro no. kato nasunog di ang Tapol. Oh. So, wala okay ra ka to kay abi na mog mawala ra. Usado ka adlaw nya kapag 3 days murag naman gid kuan sige man gyapon kay giapatuan naman daw na murag samo asad ganito LGU na tabo. Kini matuman ni mahon ato nga murag anuos mo pa ni. Paswa? Mao pa ni. Ha? Abi na kog nairay nagsugba da ba? Grabe pa na. Ha? Okay. So unsay panawagan na nawa ni agniadto na mo sa office of the mayor. Di si ang amog yung mayor nagkuan gid siya nga kanang naay mura upat ka barangay siguro to yang gi paymangnuan nga magma sa pag-start pa lang nga kuan nga magimangno lang nga magmas. na okay. Kanang gipatuan naman daw na dito og mga Kuan sa taga Talisay po do gipasirita na na. Suro atong balikon ma'am Konsehal Merly Nakwa, mubalik siya inig kagabi or kadlaw na kining aso murag maso. alas 11 sa gabi bag-ong kuan mo sugod na So di na mo katug mangmata na manggawas na lang mo sa inyong kwarto kay bitin bahuan na. Umuso mabuo di mo mabuot sa sud. electric pan na lang. Mas grabe. So di na taga klaro mag-aso siya murag mo pag siya mo gabon. O kadlaw di mo makita no. Magtuwa kag pag pero sa aso na siya. Nya garo wa malagi mo mag face mask. Pareha ta ani. Ubuhon ta ni ron. O gipang ubo. O okay ra adlaw. May grabe kayo. So may untag
hatagan ni dili ang aksyon na konsyal. Ang hatag na mo pisma sa ron, provide. Siguro mag-meeting pa mi ani sa kuan kay sa among barangay council good sir busy pa jud kay mi kay tungod itong mga nasunugan naa pa man Napasa ninyo sa doble. cater unya pamahaw pa niyo panihapon amo man sad silang gi-accommodate kay So, di pa man sad jud pwede magluto-luto dito sa kuan sa Okay. kaning evacuation area. So una kami sa barangay mo ini-cater nila murag wala pa kay namo mahatagi og kanang pagtagad ba tungod ana pero siguro murag di naman gisad mada. Kanang among kapitan ni kuan na sad gani ko nga mag-meeting siguro niya. Okay, doon na initial nga ato ang kanang sa Municipal Health Office, no? Way gipadas sila diri mga pismas o say ipang check up na ni kini mga bata ninyo sa health center. Giadto na ninyo kay gipang ubo. Doon na ba'y abaga na, ma'am? Ngali karon pa mi mo action kay karon pa man na-feel gyud namo nga. Di na matabang yun. Oo, katong mga niaging adlaw. Madadara. Kira man ta to nya. Karon murag di naman. Karon Okay. pa siguro Sumao na mudagsa siguro ang mga dito sa health center para ano. May giubusan na mi. Wala di mga bata. Giubusan na. Gipang ubo ni mga bata, oh. Okay, so sorry na medyo na kuan ano na May technical na problem sa among audio mga higala. So, Pero mo to dong nga kaning problema sa Barangay Tapol, dili lang ni kay matud pa atong barangay, there are 4 barangays nga gipahibaw ana nga mag after Mass. atong sunog atong April 16 yes, oo. nga magmass lamang unta pero may taog ma-address na ni siya sa kaning landfill din na kay luoy pod ang mga residente. Ato ning tukion pagpadayon inig Lunes mga higala kay Yes, wala kay naman Friday tayo naman oras. tani na. Kay basin makuha na to og reaksyon ang DNR kay under man ni sa Ecological Waste Management Act ug at the same time ang LGU kay unsa man ang mga interventions ilang gibuhat alang sa mga barangay kay ang mga barangays nga affected kay ang kaning barangay Tapul nag-atiman pa biya ni sila sa ilang nasunugan so nagpatong-patong ba so Yes, ato na ning ipaabot sa Talisay no, LGU pero wa pa ito bagay kuan so probably Monday ato na. Monday ato ning padayonon Ato. og tuki og mga higala ug katong uban pa mga problema so magkita-kita tagbalik Ang ninyo CPA atong isgutan ra Oo, ba? So sa wala tay Lunes, oras wala tay magud. oras ato ning isgutan balik sa Lunes. Katong sa mga wala nakaabot sa episode namo karong udto, pwede ninyo matanaw pagbalik sa Facebook pages sa Sunstar Cebu, Super Balita ug Sunstar Philippines. Ug ayaw ka mo kalimot pagpalit sa Sunstar Cebu ang atong English nga newspaper ug Super Balita Cebu ang atong Cebuano nga mantalaan. Ako si Dudong Moralio, maayong hapon kaninyong tanan. Ako si Mildred Galarpe, maayong hapon.